In this video, we will expose itong satanic na Mobile Legends dahil maraming Kristiyano ang nahuhumaling at nabibitag ng larong ito. Welcome to Mobile Legends! At dahil nandito na tayo sa kawakasan, patindi ng patindi rin ng mga pakana at pandaraya ng Diablo dahil alam niyang kaunting panahon na lamang ang natitira sa kanya. At kasama niya dito ang kanyang mga kampo na bumagsak mula sa langit. Ipapakita din natin na ang mga fallen angels na ito ay inihahanda na ang pag-ahon ng dalawang beast na tinutukoy sa Revelation 13. Itong triangle na may isang mata ay pinakakilalang simbolo ng mga Illuminati at mga Freemasons. Napaka-importante ng signs at simbolo sa spiritual world dahil ito ang kanilang pagbubunyag ng kanilang espiritu at pagpapakilala ng kanilang Panginoon. Ganon din sa ating mga Kristiyano, kailangan nating ipahayag na si Jesus ay Panginoon at buong pusong sumampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos at tayo ay maliligtas. At sa pamamagitan ng signs at symbols, makikita natin yung espiritong nasa likod nila. At pinasok nga natin itong Mobile Legends. Ito agad ang bumungad sa atin. Isang sexing babae na naka-Baphomet sign, naka one eye at naka high heels. So kapag naglaro tayo ng Mobile Legends ay talagang i-welcome na tayo ni Satanas ng kanyang Baphomet sign, ng star sa ulo at ng kanyang one eye. Sa startup ng Mobile Legends, ito yung unang makikita natin. Ang dragon at ahas ay sumisimbolo kay Satanas. Revelation 12:9, itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Itong fallen angel na ito mismo yung Diablo. Siya yung malaking dragon. Kung hindi ka pa rin kumbinsido na satanic ang larong ito, tingnan natin yung logo ng Mobile Legends, yung mata ng dragon. Nakita nyo ba yon? Ito yung serpent, palipad-lipad, mangangagat pa yan. Ulitin natin. Ang daming 6, sinisigurado talaga ng dragon na sa impyerno yung punta natin. Wait, there's more. May espiritual na digmaang hindi natin nakikita sa pagitan ng dilim at liwanag. Sa sobrang tindi ng labanan ay pinasok na ng ahas yung simbahan. Ito yung Vatican Audience Hall. At dun sa parang bunganga ng ahas, nandito yung altar kung saan nagsasalita yung I believe. Ito yung hinihintay natin na false prophet. And syempre, yung mga evangelist ni Satanas is doing a very good job para ma-influence yung mga kaluluwa sa kadiliman. Imagine sa isang music video nila na ito, 1.7 billion na kaluluwa ang hinihila nila sa kadiliman. Panoorin natin yung music video nila na How You Like That na may 1.2 billion views. Ito yung magpapatunay na talagang inihahanda na nila yung false prophet at yung antichrist. Sa umpisa pa lang ay makikita na natin itong parang avatar ng fallen angel tsaka dalawang apoy. Itong dalawang apoy ay nagre-represent sa dalawang tao. Itong dalawang taong ito yung dalawang beast. Nadurog ako sa harap mo. Tumama sa bato sa ilalim at lumubog ng mas malalim. Inilalarawan ng fallen angel na ito ang pagbagsak niya sa tubig mula sa langit. upang abutin hanggang sa huling piraso ng pag-asa.
Sinubukan kong abutin ng dalawang kamay ko. Dito inilalarawan ng fallen angel yung pagbagsak niya sa lupa mula sa langit. Muli sa madilim na lugar na ito, lumiwanag ang kalangitan. Habang nakatingin sa mga mata mo, hahalikan kita upang mamaalam. Tumawa ka hanggang gusto mo, hanggang kaya mo pa. Dahil ikaw na ang susunod. Ipinapakita dito na nakalaya na sila sa kadiliman at gusto nila tayong patayin. Ito na yung katuparan ng propesiya sa Revelation 12:12. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasan ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Gaano mo nagustuhan yan? Parang sinasabi nila dito na nandito na sila sa Earth at nakikita natin sila harap-harapan. Dito ipinapakita yung donkey sa harapan ng pinto na naghihintay sa King, ang ating Panginoong Jesus. At bago lumabas yung King sa pinto ay magpapakita itong ahas, ang Diablo. Pinapakita dito nung ahas yung pagiging materialistic, especially nung mga babae. Ano na, bumalik ako agad. Ipinapakita nung ahas na nakaupo siya sa kanyang trono upang tuksohin at paibigin ng mga tao sa sanlibutan at mga material na bagay. Kung anong ayaw ng Diyos, yun ang pinapagawa ng ahas sa mga tao. Kung mapapansin ninyo, bumabalik tayo sa Garden of Eden kung saan tinukso ng ahas si Adan at si Eva. Nandito yung ahas, yung prutas ng kaalaman ng masama at mabuti, at si Eva na nakurap ng kasalanan. Ngayon ay ibabalik na tayo ng Diyos sa paraiso, kaya kailangan nating isuka ang lahat ng pinakain sa atin na espiritu ng ahas. Alahas, cosmetics, artificial beauty, lipstick, kulay ng kuko, kulay ng buhok, maikling buhok, spaghetti, fitted na damit, leggings, hikaw, kwintas, singsing, lahat ng yan ay pag-ibig sa sanlibutan, pagnanasa ng laman, ng mata at pagmamalaki sa buhay. Ganyan sinisira ng ahas ang mga tao. Sa madilim na lugar na ito, kumikinang na parang mga bituin. May ngiti sa aking mukha, hahalikan kita upang mamaalam. Tumawa ka hanggang gusto mo, hanggang kaya mo pa, dahil ikaw na ang susunod. Ang mga itim na payong ay sumisimbolo sa mga fallen angels at bumagsak sila para pumatay, manira at magnakaw. At magagawa nila ang kanilang mga balak sa pamamagitan ng langis na sumusuporta sa kanila. Ang araw na nahulog ako nang wala ang aking mga pakpak. Ang mga madilim na araw na ako ay nakakulong. Dapat tinapos mo na ako nung nagkaroon ka ng pagkakataon. Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi kaya ginugel ko yung lyrics at ito yung lumabas. Bring out your boss. Ngayon, they will bring your boss, yung Antichrist at yung false prophet, at gagamitin nila yung kanilang influence para i-worship yung beast.